Ito na po yung pinangako kong story ng pagkakilala namin ni James. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Nobyembre 2013 nung makilala ko si James. Nung punta ako sa Maynila para bumalik ulit sa ibang bansa. Doon ako tumuloy sa bahay ng kapatid ko na nagtitinda ng Paris Mami sa palengke ng Pasay Mall. Mayroon siyang 4 na anak na puro lalaki. At ang asawa niya ay nagluluto ng pares sa hating gabi. Kaya habang naghihintay ko ng pag-alis ko, tumutulong ako sa pagpipera ng mga gulay, mga sangkap, at doon ko nakilala si James. Sa birthday ng umampun sa kanya, kapitbahay ng kapatid ko, nakikituloy siya sa garahe ni Ate Delia. Birthday po ni Ate Delia noong una ko makita si James. Nilulunod niya ang sarili niya sa alak para makalimot sa dinanas niyang kabiguan. Nangangalakal siya para hindi na siya pabigat sa umampun sa kanya. Nangangalakal siya para may pang-inom at para pangkain. Nung marinig ko ang kwento ng kanyang buhay, awang-awa ako sa kanya. Binigyan ko siya ng pag-asa sa buhay. Araw-araw, tuwing hapon, nagkakape kami, kwentuhan, tawanan, hanggang sa araw-araw tinutulungan niya ako sa paghiwa, nag-igib siya ng tubig, na para bang nanunuyo. Umabot ng 3 buwan, sa wakas, Pebrero 14, 2014, araw ng puso nang sinagot ko siya. At pagkatapos ng isang linggo, nagsama na kami doon sa garahe na tinutulugan niya. Masakit ang higaan, pero pag mahal mo ang isang tao at gusto mo siya magbago, kakayanin mo. Nagsanla ako ng alahas para makalipat kami ng bahay at makabili ng sigarilyo para hindi na siya mangalakal. Yun na lang ang negosyo niya. Magtinda ng sigarilyo parang takatakboy. Doon na lumapit ang assistant ni Rhea Santos, yung segment na Tunay na Buhay. Yung segment na Tunay na Buhay. In-interview niya kami kung anong ginagawa araw-araw. Nag-set ng araw na gagawing video. Simple lang naman ang ginawa namin. Kinawaan siya ng
nagwawalis ng bakuran at nagluluto. Yun po yung segment ng mga foreigner na nasa Pilipinas. Yung tumitira sa Pilipinas. Pagtapos noon, tinanong siya kung anong paborito niyang pagkain. Ang sagot niya, Big Mac. Alam niyo na. Kaya nung natapos ang shooting, binigyan kami ng tig-isang Big Mac, groceries, mga sigarilyo para pandagdag sa negosyo. Mga sigarilyo para pandagdag sa negosyo. At 3K. Maraming salamat, Tunay na Buhay team. Maraming salamat, Tunay na Buhay team. Saludo kami sa inyo. Masaya po kami na magkasama. Minsan, pag pupunta kami ng Baywalk, lalakarin lang namin mula Cartimar hanggang sa Madumolis, yung Maboli Street. Yung pamilya ni Delia napunta sa Cavite. Pamilya ng sister ko lumipat nila sa malapit sa negosyo niya, ang Paris Mami. Lumipat din kami sa Pauwahan sa Cartimar. 3-5 pag kwarto may bintana at 3K pag walang bintana. Hanggang sa i-offer ng kapatid ko yung kariton niya. Hanggang sa i-offer ng kapatid ko yung karton niya at isang negosyo niya, yung siomai rice. Pinagtinda kami ng siomai rice, 35 yung 35 pa yun nung araw. Tapos 50 na ngayon. Tapos sinama namin yung sigarilyo hanggang kinuha siyang parking boy sa Cartimar. Sa umaga, ipiprepare niya ang mga produkto na ibibenta at ako ang bantay kasi nga parking boy siya. Kaya doubling kita namin noon. Nakakasapat sa renta ng kwarto at bills. Masaya si Jen sa papaparking. Halos marami namin bigay ka sa dayuhan at magbuka. Minsan nagbigay pa ng buong pizza. Tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa rin po ako pag busy siya. Hindi niya maisip minom.